Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. 18 anyos na lalaki mula Haen, Nueva Ecija patay dahil umano sa hazing. Mahigit 200 kabahayan sa Barangay Lumbang, Calasiao, Pangasinan, binaha. Matinding pinsala sa infrastruktura at mga kabahayan iniwan ng Bagyong Julian sa Batanes. At ilang aspirants naghain na ng Certificate of Candidacy. Ang latest sa unang araw ng COC filing, alamin live. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Mahigit sa 200 kabahayan sa Barangay Lumbang sa Calasiao, Pangasinan ang binaha dahil sa pag-ulan. Nakatutok si Jay Turida. Umaabot sa 3 talampakan ang lalim ng baha sa Sitio Subdivision ng Barangay Lumbang sa Calasiao, Pangasinan. Bunsod ito ng nararanasang pag-ulan. Ayon sa Barangay Council, aabot sa 250 kabahayan ang apektado ng baha. Sa ngayon, wala pang inililikas na apektadong residente. Pero handa raw ang barangay sakaling may mga kailangang dalhin sa evacuation center. May mga nakahanda na rin na relief goods. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, hindi pa natatapos ang ginagawang dike sa lugar kaya nakararanas ng pagbaha roon. Sa tag-ulan at saka yung hindi pa natatapos na dike po. So di Kaya yung pagtaas ng tubig, siyempre pupunta rito, mababang dito sa amin eh. Isa ang bahay ni Danilo sa mga pinasok ng baha kaya gumagamit na sila ng balsa. Iniakyat na rin sa ikalawang palapag ng kanilang bahay ang kanilang mga gamit upang hindi mabasa. Yung delikado. Ay, matagal na to. Palagi. Pag umulan ng malakas, baha na dito sa amin. Yung dike sanang importante dyan para medyo bumabos dito sa amin. Kaninang umaga, umabot na sa 6 feet ang antas ng Marusay River sa bayan. Malapit na sa 8 feet na critical level. As of now po, ito tumaas po ng bahagya dahil yung tubig na nanggagaling sa upstream, bumababa na dito sa atin dahil catch basin na po itong Calasiao. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North Central Luzon. Matinding pinsala naman sa infrastruktura at mga kabahayan ang iniwan ng Bagyong Julian sa Batanes. May ulat, Jeric Pasilyao. Naging super typhoon ng Bagyong Julian habang papalayo ito sa Batanes. Kahapon, matitinding pagbayo ng hangin at ulan ang naranasan sa probinsya. Sa lakas ng bugso ng hangin sa Sabtang, halos makalbo na ang mga dahon ng ilang puno. Sinabayan pa iyan ng malalakas ding ulan. Bunsod nito, natuklap at nagliparan pa ang yero ng ilang bahay roon. Sa bayan naman ng Uyugan, rumagasa sa ilang kalsada ang pinagsamang baha at putik. Dahil sa lakas ng bagyo, nawalan ng supply ng kuryente ang malaking bahagi ng Batanes. Apektado rin ang telecommunication signal sa lalawigan. Nasira at naputol naman ang mga pakpak ng isang eroplano sa Basco Airport. Sa bayan ng Basco, nasa 28 pamilya, katumbas ng 72 individual ang nananatili ngayon sa evacuation center. Ayon sa LGU, nakahanda na ang pamahalaang panlalawigan sa pamamahagi ng construction materials tulad ng mga kahoy at yero para sa mga residenteng napinsala ang mga bahay. Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Ilocos Norte isinailalim na sa state of calamity dahil sa hagupit ng Bagyong Julian. Kaugnay niyan may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, maghapon pa ring malakas ang buhos ng ulan sa ilang bayan dito sa Ilocos Norte at sa ngayon nga ay aabot na sa mahigit 17,000 families ang apektado ni Bagyong Julian sa probinsya. Isinailalim na sa state of calamity ang Ilocos Norte ngayong hapon October 1 dahil ito sa matinding epekto ng Bagyong Julian sa probinsya tulad ng pagkalubog sa baha ng maraming kabahayan sa Lawag City, Ilocos Norte sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Julian. Unti-unti nang humuhupa ang baha, kanya-kanya ng linis sa mga residente.
May mga umiikot ng garbage truck upang hakutin ang mga basurang iniwan ng baha. Sa tala ng CDRRMO, nasa 655 na pamilya mula sa 24 na barangay sa lungsod ang apektado. Sa barangay Gabu Norte, bumagsak ang ginagawang dike, kaya nagsagawa ng preemptive evacuation sa lugar. Pinakamaraming population mostly is Barangay 1, then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. That's why we are very monitoring it also. Matinding epekto ng bagyo ang naramdaman sa iba pang bayan sa Ilocos Norte, kabilang ang Bacara, Piddig, Ventar, Solsona at Paway. Umabot sa 6,708 na katao ang naapektuhan ng baha sa Piddig. Patuloy ang assessment ng mga otoridad sa pinsala ng bagyo. We heard that may mga casualties tayo, pero wala pang verified information nito, wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Chris, sa ngayon nasa halos 1,000 individuals ang kasalukuyan pa rin nasa mga evacuation center. Hindi pa rin sila pinahihintulutan na makauwi sa kanilang mga bahay dahil tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng malakas na ulan. Samantala, simula pa kahapon ay tuloy-tuloy na rin yung isinasagawang distribution ng relief packs ng provincial government at maging ng mga iba't ibang LGUs sa mga apektadong residente. Chris? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet, pati na ang Magat Dam sa Isabela. Gayunman, mataas pa rin ang antas ng Ambuklaw, kabilang na ang Angat Dam sa Bulacan, San Roque Dam sa Pangasinan at Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Samantala, bumaba na ang antas ng Binga Dam at Magat Dam, kabilang ang Ipo Dam sa Bulacan. Mga kapuso, naging super typhoon na ang Bagyong Julian pero nasa labas ito ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Saglit itong mananatili sa labas ng PAR habang nagre-recurve o lumiliko sa may southwest coast ng Taiwan. Kumpara kahapon, mas bumaba at nabawasan ng bahagya ang wind signals. Signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte at northwest portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Sa latest forecast track ng Pag-asa, babalik din ito sa PAR bukas at magla-landfall naman sa Taiwan. Inaasahang bagya itong hihina kapag nagkaroon ng interaksyon sa mga kabundukan. Posibleng Huwebes ito tuluyang lumabas sa PAR. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng matitinding ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes at Babuyan Islands, kabilang pa rin ang Apayao, La Union at Benguet. Kalat-kalat na mga pag-ulan naman ang mararanasan sa ilang bahagi ng Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, ilang aspirants para sa 2025 midterm elections naghain na ng Certificate of Candidacy. Kaugnay niyan, may live report si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, ayon sa COMELEC ay payapa at maayos ang naging unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga aspirants dito sa COMELEC Provincial Office para nga yan sa 2025 midterm elections. Maagang nagpunta sa COMELEC sa Pangasinan ang ilang aspirant para maghain ng kandidatura. Mabilis ang proseso ng filing of Certificate of Candidacy. Sumailalim sa briefing ang mga aspirant. Inaasahan ng COMELEC na magiging maayos at mapayapa ang paghahain ng kandidatura na nagsimula ngayong araw hanggang October 8. Yung ibang election officers natin nag-conduct ng candidates briefing, aspirants briefing, para ma-guide yung ating mga aspirants sa pag-fill out ng mga certificates of candidacy. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad ng PNP. As of this time, normal naman po lahat. Wala pa naman po tayong naitatala na mga untoward incident sa ating EOR.
As of 12 noon ngayong araw, wala pang naghahain ng kandidatura sa anumang posisyon sa Abra. Ayon sa Provincial Election Supervisor, nakahanda ang iba't ibang tanggapan ng COMELEC sa buong probinsya na tumanggap ng Certificate of Candidacy ng mga aspirant. Nakakalat ang mga pulis at militar sa mga COMELEC office para matiyak ang seguridad. Ang lalawigan ng Abra ay isa sa mga tinututukan tuwing eleksyon dahil sa mainit na laban sa politika. Sinusubukan nating ipakiusap sa mga dalawang partido na kung pwede, i-schedule nila kung kailan sila darating dito para mag-file. Dahil kung magkakasabay kasi mga ito, baka may tension. Yun naman iniwasan natin. Sa isang bayan sa Nueva Ecija, dumalo muna sa isang banal na misa ang isang grupo ng mga aspirant bago sila nagtungo sa COMELEC para maghain ng Certificate of Candidacy. May mga taga-suporta rin na sumama mula sa simbahan hanggang sa paglalakad papuntang COMELEC. Chris, tiniyak naman ng PNP ang kanilang mahigpit na seguridad hanggang sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga aspirants at pinaigting din nila ang checkpoint sa iba't ibang bahagi ng probinsya ng Pangasinan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungka. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sunog sumiklab sa isang bahay sa Barangay Pantal, Dagupan City. Tutukan sa report. Kita sa kuha ng amateur video ang apoy na bumalot sa isang bahay sa Barangay Pantal, Dagupan City kahapon ng hapon, September 30. Ayon sa BFP, umabot sa unang alarma ang sunog na tumagal ng mahigit 1 oras bago idineklarang fire out. Aabot sa 3 pamilya ang apektado sa sunog. During our response, ma'am, wala naman pong injured or casualty on the part of the owner and or occupant of the building together with the responders. Laking pasasalamat ng may-ari ng bahay na nailigtas sa sunog ang kanyang 92 anyos na ina. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga pamilyang apektado ng sunog. Ilang oras lang, wala na yung mga inyo. Parang na-stress si nanay. Kasi tanda na rin si nanay, 92 na. Buti nakalabas siya. Tinatayang nasa 15,000 pesos ang inisyal na danyo sa sunog. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng sunog. Sana po panatiliin po natin na maayos or well-maintained po yung mga electrical installation ating mga kabayan para maiwasan po yung sunog. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, 1 North Central Luzon. Sinimulan na ng otoridad ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa mga bayan sa Cagayan na labis na naapektuhan ng bagyong Julian. Inaalam ang kalagayan ng mga residenteng dinala sa iba't ibang evacuation center. Binigyan din ng mga evacuee ng hygiene at medical kits. Abot sa mahigit 1,000 residente sa lalawigan ang inilikas. Mula ang mga ito sa 13 bayan sa probinsya. Mahigit naman sa 300 pamilya ang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, mga residente sa coastal area sa 10 bayan sa Ilocos Sur, pinag-iingat sa banta ng storm surge. Sundan sa report. Nakaranas pa rin ng malakas na buhos ng ulan ang ilang bayan sa Ilocos Sur. Bandang 10:00 kaninang umaga, naramdaman ng pabugso-bugso at malakas na hangin. Kaugnay nito, pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residenteng nakatira sa tabing dagat sa banta ng storm surge. Sinilabas na advisory ng Pag-asa, inaasang aabot sa 2.8 hanggang 4.5 meters ang taas ng alon sa mga baybayin sa Sinait, Cabugao, San Juan, Magsingal, Santo Domingo, San Vicente, Santa Catalina, Kawayan, Santa at Narvacan. Ang pinag-iingat pa din po natin lahat po ng kababayan po natin dito sa Region 1 sa posibilidad po ng pagbaha, gayon na din po ng landslide and then yung storm surge po. Pag pumunta na dito yung alon, nag-ano na kami Lubog pa rin sa baha ang ilang kabahayan sa Barangay Kalawaan sa Candon City. Ang sakahan na ito nagmistulang lawa sa taas ng tubig. Ang ilang pananim na palay itinayo mula sa pagkakadapa at tinalian upang maisalba. Talagang tataas ang tubig, aabot hanggang kalsada. Nasa evacuation center ang mahigit 40 katao. Dahil po sa tumataas yung tubig,
Hanggang bewang po yung bahana sa amin. Bandang 7:00 kaninang umaga, naitala ang mudslide sa bahagi ng Santa Ilocos Sur. Agad nagsagawa ng clearing operation ng DPWH. Pinag-iingat ang mga motoristang dumadaan sa lugar. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Na-monitor naman ang pagtaas ng antas ng tubig sa Abra River sa Bangged Abra bunsod ng nararanasang pagulan dulot ng bagyong Julian. Pero nasa normal level pa naman ang sitwasyon. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng mga otoridad na huwag munang tumawid sa ilog at iwasan munang mangisda. Pero ilang residente pa rin ang nangahas na mangisda sa gilid ng ilog gamit ang lambat. Suspendido rin ang biyahe ng mga balsa sa ilog sa ilang bahagi ng Abra. Inabisuhan naman ang mga nakatira malapit sa ilog na mag-evacuate kung kinakailangan, habang patuloy ang monitoring ng PDRRMO sa sitwasyon. Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang sa Conor Apayao ang Panagbunga Festival bilang pasasalamat sa mga sumasaganang ani ng prutas. Tampok sa kapistahan ng Giant Lakatan na umaabot sa 1,500 kilos o katumbas ng 7,000 saging na ikinamangha at dinumog naman ng mga residente. Numero 1 produkto ng bayan ng saging, pero meron din silang rambutan, lansones, niyog at iba pa. Lahat ng prutas naman ay libre na pinagpistahan ng lahat. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasagsagan ng baha sa Barangay 10, Lawag City nang buhati ng 6 na katao ang labi na kasalukuyang pinaglalamayan sa lugar. Pinasok kasi ng baha ang bahay kung saan nakaburol ang isang matandang babae. Malakas man ang ulan at lagpas tuhod ang baha, inilipat ang bangkay sa ligtas sa lugar. Sa ibang balita, taas presyo sa kada kilo ng LPG sumalubong sa ilang consumers sa unang araw ng Oktubre. Tutukan sa report. Sinalubong ng taas presyo sa LPG ang ilang consumer ngayong unang araw ng Oktubre. Apektado ang food street vendor na si Janina na 2 beses sa isang linggo kung bumili ng LPG. Papaspasan na lang yung pagluto para kahit papaano marami siyang mailutong paninda. Yun na lang ang diskarte niya. Nasa 80 centavos ang itinaas sa kada kilo ng LPG ngayong buwan. Agad na nagpatupad ng taas presyo sa LPG ang ilang dealer ngayong unang araw ng Oktubre. Ngayong bare month, tumaas daw ang demand sa LPG. Every first day of the month, hindi din namin masasabi kung increase or rollback. Pero kung minsan kasi may mga na lumalabas na sa balita na magkakaroon ng increase, usually na naman ng mga customer. Kaya a day before po, yung iba po, marami nang bumibili. Kasabay ng taas presyo sa LPG, 90 centavos din ang itinaas sa kada litro ng diesel, 45 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasoline, habang 30 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa OIMBDOE, nagkaroon ng taas presyo sa LPG dahil tumaas din ang contract price nito sa pandaigdigang merkado. Nararanasan din ang mataas na demand sa supply ng LPG ngayong bare months. Nagtaas talaga ang contract price ng LPG, lalo na ng buwan ng Oktubre. Ang contract price ng October is around $621.50 per metric ton. Okay. Tapos nung September, 598 lang. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Nasa 467 na Kapampangan na may hearing loss o problema sa pandinig ang nakatanggap ng libreng hearing aid. Dumaan ang mga pasyente sa screening at consultation bago isinalang sa fitting at pagdalagay ng kanilang mga hearing aid. Baka sa tuwa. Ang tuwa sa mukha ng bawat benepisyaryo habang naiyak naman ang iba nang makarinig sa unang pagkakataon o muling maibalik ang pandinig. Ayon sa Provincial Health Office ng Pampanga, maraming tao ang hindi naagapan ng problema sa pandinig dahil may kamahalan ng mga hearing aid na nasa 50,000 pesos pataas ang presyo kada pares
depende pa sa kalidad. Sa Pampanga, karamihan sa mga na-assess na may problema sa pandinig ay dahil sa genetics. Hindi lang sa hearing aid mission natatapos ang suporta ng Kapitolyo sa mga benepisyaryo dahil may aftercare program din para sa kanila na pwede nilang ma-avail sa mga district hospitals ng lalawigan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaki mula Jaén, Nueva Ecija patay dahil daw sa hazing. Narito ang report. Masayahin, malambing at mabait ang 18 anyos na grade 11 student na si Ren Joseph Bayan, residente ng Barangay San Pablo, Jaén, Nueva Ecija. Ganito siya ilarawan ng kanyang pamilya. Ang masasayang ngiti ni Ren Joseph sa mga larawan na lamang makikita ng kanyang mga mahal sa buhay. Namatay si Ren Joseph noong linggo matapos naman sumailalim sa hazing ng isang fraternity sa bayan ng San Leonardo. Hindi ko po alam kung sino po ang nag-recruit sa bata na to eh. Wala pong siyang nasabi sa akin na kung sino ang nag-recruit sa kanya eh. Nagpaalam pa raw ang biktima sa kanyang tiyahin at ama tungkol sa final hazing niya noong Sabado. Pinagsabihan siyang umatras pero desidido raw ang biktima. Hanggang nitong linggo, nagulantang na lamang ang pamilya ng iuwing isa ng bangkay si Ren Joseph. Pinaghahanap na ng mga pulis ang mga responsable sa pagkasawi ng biktima. Hustisya ang hiling ng pamilya ng biktima. So po, yun lang naman po ang gusto ko sa kanila. Pag-cooperate sila sa amin kung ano talaga yung nangyari. Yung totoong nangyari. Kung talaga yung kapatiran nila yung lalaki. Yung totoong nangyari. Yung walang kasinungalingan. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga landslide na itala sa Cordillera. Narito ang report. Nagkaroon ng landslide sa Baguio Bontoc Road at Alab section sa Mountain Province. Bunsod ito ng walang humpay na pagbuhos ng malakas na ulan bunsod ng bagyong Julian. Sa impormasyon na natanggap ng PDRRMO mula sa Philippine Red Cross, 2 bahay ang nasira sa landslide. Maliban sa mga nadaganan din na iba't ibang uri ng sasakyan, wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Patuloy ang mahigpit na monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon. Inabisuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa naturang kalsada. Samantala, sarado ang Mountain Province Ilocos Road sa bahagi ng Barangay Poblasyon, Bauco Mountain Province sa lahat ng uri ng sasakyan. Dahil ito sa soil erosion na bunsod ng nararanasang pag-ulan, inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa Ginzadan Banab Provincial Road. Nagsagawa ng assessment at inspeksyon ng lokal na pamahalaan ng Baguio City sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Julian. Kabilang ang naitalang soil erosion sa Barangay Dominican, Mirador at Nagilian, mga nagtumbahang puno sa Aurora Hill at ang sitwasyon ng City Camp Lagoon. Naglatag ang mga otoridad ng precautionary measures para sa kaligtasan ng mga residente. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga laundry shop kumikitang kabuhayan ngayong tag-ulan. Silipin sa report. Isa sa mga kumikitang kabuhayan ngayong tag-ulan ay ang mga laundry shop. Dahil sa pabugsubugsong ulan at maulap na kalangitan, mahirap daw matuyo ang mga labada. Ayon kay Bubbles na isang laundry attendant, dumami daw ang nagpapalabas simula ng maranasan ng tag-ulan. Mas madaming customer pag ganitong, lalo na pag tag-ulan, Friday, Saturday, Sunday, mas madaming customer. Mas gusto nila yung nilaba, tuyo na agad kaysa yung ordinary, yung dating ginagamit na washing na pangbahay, patutuyuin pa nila ng ilang araw. Ito, idadryer mo na, isusuot mo na agad. Less hassle daw kung magpapalaba, iuuwi mong tuyo na at nakatupi na rin ang mga damit. Ito ang isang dahilan ni Kiko kung bakit siya nagpapalaba sa laundry shop. Idagdag pa na busy siya sa trabaho at walang panahong maglaba. Lalo ngayon sa panahon natin, may bagyo kaya mahirap magpatuyo ng mga damit kaya papalaundry kami minsan. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Nalusutan ng Binil Blazers ang paghahabol ng San Sebastian Golden Stags upang manalo sa kanilang laban sa score na 96-94
Mula sa 26 points na kalamangan ng Blazers, hinabol ito ng Stags hanggang maitabla sa 87 all para sa overtime. Nagawa pa ng Stags na lumamang sa extra 5 minutes, 91-90, pero nagsanib puwersa sina Justin Sanchez at Jomel Ancheta sa huling segundo ng laro upang ibigay ang panalo sa Blazers. Namayagpag pa rin ang Blazers sa team standing sa kanilang 6-1 win-loss card. Nakabuntot naman ang Mapua Cardinals at Letran Knights na may tig-5 panalo. Bukas po, October 2, magbabakbakan ng Mapua Cardinals at Arellano Chiefs sa Game 1 na susundan ng sagupaan ng LPU Pirates at Perpetual Altas sa Game 2. Mapapanood ang mga laro live sa Heart of Asia. Mga kapuso, 85 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.